Yo at isa pang yo. Siyempre, alam nyo na to, subscriber si Lakbot Stories, daldalan to the max tayo dito para na sa ganun mapag-usapan, mapagkwentuhan natin ang tatlong kwento na ibinahagi sa Sindak Stories 2008 at gmail.com ni na Mike, si Sad Girl at saka si Rain. Yan po ang laman ng ating SHS ngayong gabing ito. Siyempre kasama pa rin natin bukod sa ating mga channel members na solid, siyempre ang Kape ni Lola Trinidad. Once again, sa Facebook Marketplace po muna ang Kape ni Lola Trinidad. So hanapin nyo na lamang po dyan gamit ang inyong Facebook account, ha? Hindi yung Facebook page na minamanage nyo. Basta may kita nyo dyan sa marketplace, Facebook Marketplace, type nyo Kape ni Lola Trinidad, lalabas na po yan. At nang sa ganon ay makontak nyo po ng direkta yung ating admin po dyan. At nang sa ganon ay malaman ninyo, matrack down ninyo yung mula sa padala, mula sa pagpapackage, di ba? At nang sa ganon matikman mo na ang sarap ng Kape ni Lola Trinidad sa drip and steeped coffee man yan, hazelnut, butterscotch, coconut caramel, at kung ano pang mga available na flavors yan. Tikman mo na bago matikman ng iba. Umpisa natin sa kwento po dito ni Mike. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hello sa inyo, Sir Red, at ako po ay isa sa mga silent listeners ninyo since last year. Mike na lang po ang itawag nyo sa akin. Ito pong experience na ito ay nangyari po sa bahay ng tita ko sa Tondo. Meron po kasi ditong isang lumang bahay. Meron po kasi ditong bahay na ang luma ng mga kagamitan. Kabilang na po dito yung Santo Niño, at may lumang salamin po sila sa bodega. One time po, Sir Red, ay merong kakilala yung asawa ng kapatid ko na nakakakita ng mga hindi pangkaraniwan sa pamamagitan ng cellphone. So sa messenger po kasi sila nagvi-video call at sabi nung kakilala ng asawa ng kapatid ko ay ilibot daw po yung cellphone sa loob ng bahay. At nang itinapat daw po ng kapatid ko sa imahe, ay may nakita daw po ito. Meron daw pong entity ang imahe, pero hindi naman daw ito masama. Ang payo po nung may third eye na kakilala nila ay wag daw pong gagalawin ito para hindi siya magambala. At nang pumasok ang kapatid ko sa loob ng bodega, ay nakita po agad nung kausap niya sa CP na portal daw po yung salamin sa loob ng bodegang yun. Actually, Sir Red, may iba pang encounters yung mga tiyahin ko dito kapag sila po ay bumibisita din sa Tondo. Andyang gayahin at maging doppelganger ni Mama yung nakikita po nila. May isang gabi po kasi nang magkwento yung tiyahin ko sa amin na isang madaling araw daw nang siya ay magsi-CR sa loob ng bahay ay nakita daw niya sa peripheral vision niya si Mama na papunta naman sa gawing lababo. Tinawag daw po niya ito't kinausap at sabi, "Ate, ang aga-aga mo naman." Palagi naman pong maagang magising si Mama dahil siya nga po yung nagbubukas ng bakery namin. Pero 1 AM pa po nun para bumangon siya at magbukas. Ang pinagtataka nga daw po ni tita ay kung bakit hindi daw sumasagot itong si Mama. Hanggang sa binaliwala na lamang po ng tiyahin ko yun. Pero pagsapit ng umaga, dahil punong-puno nga siya ng pagtataka, kinausap niya si Mama at tinanong kung bakit ganoong oras o ganoong kaaga daw bumangon si Mama. Tinanong nga daw po niya o kinausap nga ng tiyahin ko si Mama pero wala namang sumagot. Pero ang sabi tuloy ni Mama na may kunot pang noo na hindi naman daw siya bumangon ng ganong kaaga. 4 AM daw siya bumangon. Dinaan ko na lamang nga sa biro ang sinabi ko na baka kakambal lamang ni Mama yun. Pero ngumiti naman ang tiyahin ko ng alanganin. Hanggang sa ang sumunod na nangyari
ay yung nasa loob ng kwarto si Mama at si Papa. Nag-uusap lamang daw sila nang bigla ay may umusog na upuan sa kabilang kwarto. Natigilan sila at alam nilang parehas na nakalock at wala namang ibang tao sa taas kundi sila lamang dalawa. As in kumaripas daw talaga ng takbo si Mama at kahit daw si Papa ko. So, tumama pa nga din daw po sa lamesa namin si Papa. Kaya pagbaba niya sa bakery ay iika-ika siya. Kwento nila sa amin ang naganap. Hanggang sa ito na at meron din kaming katulong sa bahay noon na merong alam patungkol sa mga nangyayari na kinikwento ko sa inyo ngayon. Ang sabi, kapag daw ang isang entity o nilalang o kahit yung doppelganger na na-encounter mo, kinausap at hindi sumagot sa iyo, malinaw na ito daw po ay isang aparisyon. Kapag halimbawa man para matiyak daw at tinanong muli sa pangalawang pagkakataon itong entity na nakita mo at hindi na naman sumagot, doon mo na daw talaga dapat layuan iyon. Ang sabi nga din po ng kasambahay namin na yun, depende kung ang uri daw po ng apparition o yung level ng apparition na yun ay nakadepende sa uri. Kung 100% na nakita mo daw yung as in kabuuan ng katawan o kaya kahit voice lamang daw ang naiparinig sa iyo nung apparition na yun, it means parang full body, sabi niya. Oh, naaalala ko pa nga po, Sir Red, nung late 2000s, nung Christmas Eve ay nasa taas na po ang lahat para sa salo-salo. Meron pong tumawag sa pangalan ng isa naming tiyahin na galing sa baba ng bakery. O galing sa baba, partikular sa Gawing Bakery. Sinagot ito ng tiyahin namin na, "Ate, magdala ka nga ng 2 soft drinks pag-akyat mo." At bago pa humarap sa karamihan ng tiyahin namin, ay nakita niya na lumabas ng CR si Mama at dumiretso daw po sa loob ng bodega. Dumaan daw siya sa karamihan ng tao papunta sa loob ng bodega at ni isa ay wala pong nagtaka sa ikinilos ni Mama galing sa baba at dala ang 2 soft drinks na iniutos kanina. Wala naman ding nakapansin sa mga pangyayaring ito maliban sa tiyahin ko kaya tulala daw siya at hindi makausap nung gabing iyon. Hindi na lang daw niya ito sinabi sa mga tao nung gabing iyon. Baka daw magkatakutan imbes na magkasiyahan. Late 2000s din po ito, Sir Red, nang mangyari sa bakery na nung time na yun ay bagong-bago pa lamang yung loading system sa Pilipinas. At ito ay may connection naman sa kwento ko. Mga panggabi po ang mga naka-duty nung time na iyon at kapag pumadaling araw ay bibihira na lang ang mga bumibili at patingi-tingi na lamang ang binibili. Nang madaling araw na iyon ay bigla nga pong nag-ring yung isa kong CP. 2 po kasi yung CP ko. Yung isa ay pang-loading habang personal na gamit naman yung isa. So ring ng ring yung cellphone pero nung tiningnan ko ay hindi naman po ito yung cellphone ko. Kaya nagtataka po ako kung kanino yung phone. Bale, nakita ko rin na may 3 din pong naka-duty noon pero wala po sa mga CP nila yung nagre-ring. Hanggang sa naalala po nila na may isa pang CP at ito yung bigay mismo nung nung smart na pang-load. Wala para diretso na. So at ito po ay nasa loob ng kaha. Yung kaha po ay may kataasan. At nung napagtanto po nila na ito yung nagre-ring, agad po nagtakbuhan sila sa taas at naiwan po yung isa. Sa sobrang takot po ay napaupo ito sa ilalim pa ng kaha. Alam nyo ba yung dahilan, Sir? Well, hindi pa. Ito na binaragat. Alam nyo ba yung pinakadahilan kung bakit nagtatatakbo po sila? Sapagkat yung CP po na binigay nung nabanggit natin na brand
o ng cellphone network ay tinanggalan na po ni mama ng SIM at battery nung umaga. At kita pa po nila nung tanghali nung sila ay kumakain. Kaya laki pong hilakbot talaga nila sa kung bakit yun ay nagri-ring ng madaling araw. Nung umaga nga po ay yun ang naging topic namin at naikwento pa nga nila ito kay mama. Ipinakita pa nga ni mama yung battery at yung SIM nito na naka-plastic pa nga po at ito yung plastic ng soft drinks. Hindi nga po nakausap yung isa naming katulong at galit pa ito nung umaga at bakit daw kasi siya iniwan. Siya yung iniwanan dun sa may ilalim ng kaha matapos silang magsitakbuhan. Okay, so gets na. So sumisigaw-sigaw pa nga daw po ito habang tuloy sa pagriring yung CP. Kaya talagang labis ang hilakbot na naramdaman ng mga kasamahan nito at hindi nila daw magawang bumaba para kunin o hilahin daw po yung kasambahay naming naiwan. Hanggang dito na lamang po si Red and more power sa channel ninyo. More stories to narrate at next time po magkikwento ulit ako ng iba ko pang mga naging karanasan. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi dito at siya daw po itong first sender natin si Mike. At sabi ko nga sa inyo, katulad ni Mike, pwede rin kayong magpadala ng inyong kwento na alam mo yon, multiple experiences, why not i-welcome natin, depende sa kung gaano nyo pahahabain para nang sa ganun maidetalye lamang ninyo yung pinakakwento. Maraming salamat if you do. sindakstories2008@gmail.com lamang ang inyong email na padadalhan at katulad na rin po nito mga kababalaghan na nangyari dito, ano yung naging solusyon, ibig sabihin, ano naging resolution ninyo dito? Kasi hindi lang minsan na nangyari, hindi lang 2 beses di ba? So anong ginawa ninyo para nagpa-bless na ba ng bahay o kaya meron na ba kayong ginawa or anumang hakbang? Sana ibanggitin mo sa next na kwento mo para 'di ba hindi naman lagi kayo nagkakatakutan sa mismong loob ng bahay ninyo. 'Di ba? Parang tuloy kayo yung nagagambala ng gusto, 'di ba? Hindi yung mga kaluluwa. Kayo yung pinaglalaruan, 'di ba? But anyway, maraming salamat sa lahat na rin ng mga repeat purchase o kaya yung mga lagi pong umu-order ng ating kape ni Lola Trinidad. Syempre sa Facebook Marketplace, i-like and follow nyo kasi yung ating Hilakbot Pinoy Horror Stories Facebook page at syempre yung kape ni Lola Trinidad Facebook page para po sa direct link ng ating Facebook Marketplace. At doon kayo umorder, direct po ninyo makakausap, makaka-chat yung ating admin o yung ating seller doon. Okay? Anyway, second story naman po tayo. Puntahan naman natin dito by this time si Rain. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rain. So kada bakasyon po kasi Sir Red ay talaga nakaugalian na po namin na pumupunta sa bahay ni Lola para doon magbakasyon. Nakasanayan na kasi namin ito na kada bakasyon ay walang ibang dapat puntahan. Walang beach, walang mall, walang kahit na ano kundi sa bahay lamang ni Lola. Kumbaga naging routine o kaya masasabing family tradition na. Hanggang sa namatay ang lola ko na siyang may-ari ng bahay. Pero doon pa rin po kami. Dumidiretso at nagbabakasyon. So nitong nakaraang bakasyon ay nagpunta kami doon ni na kuya at ni mama. Since si papa hindi nakasama dahil laging busy, kaya bumibisita lamang siya doon sa bahay. Actually isa po ang bahay ni Lola sa pinakamalaki at pinakauna na bahay po na naitayo dito po sa lugar namin sa Sorsogon. Panahon pa po ito ng Kastila kung tutuusin at talagang maituturing namin na ancestral. In fact, Sir Red, na-i-post na po o na-picturean na po yung bahay namin. Ganun. Na-feature na daw siya sa isang pelikula. Wow, talaga. Sana binanggit mo yung title nang makita din natin na maipakita natin sana. Mahanap natin, malay natin, di ba? Mahanap natin dito sa YouTube yung full
movie. But anyway, pinarenovate lang daw po nila ito kamakailan ni na mama at papa. Particularly noong pandemic. Kasi masyado na daw talagang lumang tignan. So para ma-preserve, yun po yung ginawa nila. So wala na rin po si lolo na nagbabantay nung nawala si lola. I think yung lolo ko na nagbabantay sa bahay na malaki ay lumuwas pa nga daw po ng Maynila pero hindi po nila alam ang dahilan. So may third floor din po kasi yung bahay ni lola. Sa first ay makikita mo yung kusina, banyo, garahe, kwarto, sala at kainan. May bakod pa po ito at sa likod ay napapalibutan pa ng mga itinanim ni lola na bulaklak at mga puno. Yung second floor naman ay puro kwarto lamang. Kasama na din doon yung kwarto nila lola at lolo. And then yung third floor, wala kang ibang makikita kundi sampayan ng mga damit, terrace at syempre doon sa terrace yun na yung pinaka-rooftop kung tutuusin. Isang araw nang magsabay-sabay po kaming kumain ni na kuya at mama. Nasa tabi ko si kuya at katapat si mama. Tahimik lamang po namin talagang ninanamnam yung masarap na pagkain namin nung time na yun. Hanggang sa natigil po kami nang marinig ang malakas na kaluskos malapit sa pinto. Wala naman pong pumansin nung una dahil baka yung pusa lamang po na alaga nung isa pong kasama namin sa bahay yung kumakaluskos at baka naglalaro lamang sila. Yung isang kaluskos na iyon ay nasundan pa ng mas malalakas at sunod-sunod pero sa pagkakataong iyon alam namin na parang tao na ang gumagawa dahil ang kalampag na rin nito kalaunan na parabang galit na galit. So since naistorbo sa pagkain si mama, tinanong niya ng paggalit kung sino yun. Maya-maya ay kumalampag na naman ito pero sa pagkakataong iyon si Red ay mas malakas na. Nagmura tuloy si kuya. Same question kung sino ba yun. Para kasing nang titrip na tao sa labas yung gumagawa. So saglit lang itong huminto at kumalampag na naman. Pero this time, ang sakit na sa tenga. Nahawa na rin ako sa inis ni mama at kuya kaya nagdadabog na tumayo ako para diretsuhin at puntahan yung pintuan para malaman kung sino yun. Alam naman namin na hindi na pusa talaga ang gumagawa dahil ang lakas na nun at kaya nang sirain yata yung pinto. So pagtingin ko sa pinto, wala pong tao. Pero may naaninagan akong dumaan sa likod ko at dire-diretso lamang ito sa hapagkainan at animoy patungo ng kusina. Kinaumagahan nun, nagising ako pero wala na si kuya at mama sa tabi ko. May nakita ako sa bedside table ko na note at sulat kamay iyon ni mama at ang sabi mamamalengke lamang sila ni kuya. Palabas pa lamang ako ng pinto ng kwarto nang bigla po itong sumarado ng malakas. Kinabahan na rin ako talaga, Sir Red, kasi wala naman akong kasama sa bahay. Kaya binuksan ko yung pinto at tumakbo talaga ako ng mabilis papalabas sa bahay. Sakto naman na paglabas ko ay nakita ko ang kapitbahay namin na si Aling Josie. Si Aling Josie ay ilang taon na pong kapitbahay ni Lola at siya rin po minsan ang voluntaryong naglilinis ng bakuran ng bahay ni Lola lalo kapag kami ay nasa Maynila. Gulat pa nga siya na naroroon pala kami sa bahay. Pero ang tanong niya, anong nangyayari daw sa akin at parabang hinahabol ako ng halimaw. Nung time na iyon, si Aling Josie ay nagwawali sa tapat nila. Pero dahil takot na takot ako, sinabi ko, Aling Josie, magtatanong lang po ako. Bukod ba sa pamilya niyo at sa amin nila mama, meron pa po bang ibang pumapasok sa bahay ni Lola? Saglit pong napahinto si Aling Josie at pagkatapos ay tumitig sa akin sabay sabing, wala naman iha. Ano, bakit mo natanong?
At sagot ko naman kay Aling Josie, ano ba naman pakialam mo? Hindi, pero joke lang. Hindi yan bastos. Ang bastos naman ni Rina, no? Sarap tampalin eh. Bunganga mo ah. Gumalang ka naman sa matanda. Hindi, ito talaga sinabi niya. Kasi po kanina, parang may tao sa kwarto nung umalis po sina kuya at saka si mama. Sinarado naman po ng malakas yung pinto para bang dinadabugan ako. At parang nabalisa agad si Nanay Josie. Hinila niya ako sa loob ng bahay nila at doon niya ikwento sa akin. Hindi niyo pa pala alam. Ang lola mo ay matagal na nagpaparamdam sa bahay niya mismo. Kaya nga simula noon takot nang pumasok yung mga ibang tao dyan eh. Pero hindi ko naman sinasabing maniwala ka sa akin, ihaha. Pero totoo yung sinasabi ko dahil na rin sa karanasan ko sa bahay na yan. Kasi mula nga noon hindi na ako naglilinis din sa bakuran niya eh. Tumindig ang balahibo ko talaga noon, Sir Red. Parang gusto kong magwala at magsisisigaw dahil sa tanang buhay ko ay hindi talaga ako naniniwala sa multo. Pero dahil sa mismong ako na nga ang nakaranas at sa pagpapatotoo ng mga taong malalapit sa amin, doon na ako naniwala. Kinakabahan man pero bumalik din ako sa bahay ni Lola. Pero Sir Red, as in, gumagalaw po ng mag-isa yung rocking chair. At alam ko na ito ay si Lola na naman dahil madalas din niyang ginagamit iyon. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at pilit na winawaksi ang nararamdaman. Natulog na lang ako buong magdamag sa kwarto pero hindi din ako nakatulog ng maayos sapagkat ang pakiramdam ko ay meron pong nakatitig sa akin. Hanggang sa ginising ako ni Kuya at sinabing maghahapunan na. As in, ang tagal ko din palang natulog, Sir Red. Kumain na lamang ako kasabay ni Kuya. At nang matapos kami, hinila ko si Kuya sa kwarto at sinabing, Kuya, umalis na tayo dito. Ayoko na dito. Nangunot ang noo ni Kuya. Nagtataka pero nagtanong kung ano ang problema. Sinabi ko na may multo sa bahay ni Lola. Nararamdaman ko talaga sila. Hanggang si Kuya na ang umamin. Putik, akala ko ako lang. Nararamdaman mo rin pala. Alam mo, gabi-gabi din akong puyat dahil parang may nantitrip sa akin na kumakatok sa pinto. Kung minsan pa nga'y hinahatak pa yung kumot ko. At nagkatakutan talaga kami ni Kuya sa kanya-kanyang karanasan na nadinig. Umalis na rin po kami doon sa bahay at lumuwas ng Maynila kinabukasan. Naiwan naman po si Mama doon sapagkat meron din po siyang inaayos sa probinsya nila Lola kung kaya't sumunod na lamang po siyang umuwi sa amin. Pero pag uwi niya ng Maynila, baon-baon din niya ang sarili niyang karanasan sapagkat nakita naman daw niya si Lola sa panaginip. Pero hindi sa nakakatakot na paraan, kundi yung bang parang pinaparamdam ni Lola kung gaano pa rin niya kami kamahal. Sa panaginip daw na iyon, paulit-ulit na sinasabi ni Lola kay Mama na miss na daw niya kaming lahat. Simula nun, Sir Red, patawarin man ako ni Lola, pero hindi na po talaga kami nagbabakasyon sa bahay na yun. Either sa Boracay or Tagaytay or Baguio na kami nagbabakasyon. At kung bumabalik man kami sa bahay, iyon ay para linisan at hindi na rin po kami nag-i-stay doon. Nag-hire na rin po actually itong aking mama ng sisilip o caretaker para po sa lumang bahay ni Lola.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi nyo. Katulad ni Rain at sana po ay, alam mo yun, katulad po ni Rain na talagang detalyado yung pagkakakwento. Ang ganda ng pagkakasulat niya, in fact, nagustuhan ko. Anyway, nai-imagine ko kasi kada binabasa natin, this is my first time na basahin. As in on the spot kong binabasa po yung mga entry. Kaya parang alam mo yun, habang binabasa natin, nai-imagine ko rin kung ano yung nag-itsura, merong gumagalaw na rocking chair, mga katulad niyan. Sana pinadalhan mo kami kahit papaano nung itsura man lang nung bahay. Diba? Kasi sabi ko sa iyo, katulad na sabi niya nga sa atin, diba, na feature na rin daw at parang naging isang location shoot na rin daw kasi ito ng isang film. So medyo na-intriga tuloy ako dito. Alangan hanapin natin isa-isa yung pelikula, diba? Alam naman natin pagdating kasi sa mga ancestral house at saka ito nga sabi na panahon pa daw ng Kastila, alam naman na natin yan. Given na po kumbaga yung marami na itong nasasaksihan sa buong paligid niya, hindi lamang changes kundi pati yung mga naganap, pati yung mga madidilim na naganap doon sa buong paligid. Kung bakit minsan, diba parang sinubok man ng panahon, sinubok man ng oras, pero nananatiling matatag at nakatayo pa rin yung bahay. Talagang, lalo na kung kalumaan ng pag-uusapan, talagang nandun na papasok yung kakripihan o yung kung pagiging eerie man nitong lugar na ito. Pero buti na lang, meron din pong nag-solve at sumagot kumbaga nitong iniisip ninyo na sino yung nagmumulto, di ba? Kasi syempre sa isipan ninyo, baka akala ninyo iba lang yan. Yun pala sabi nung ninyo, yung kapitbahay ninyo, si lola mo lang pala nagmumulto. Pero ako guys, kung tutuusin na to, ito aaminin ko lang. Kung sakali man sa ancestral house namin sa Ilocos or sa anuman, tapos si lola ang magpapakita sa akin, siguro kung kamag-anak, pwede mo pang sabihin na, okay, basta lola, wag mo ako sasaktan, wag kang magpapakita dahil baka kasi syempre matakot ka lang, di ba? Parang ganun, kung kakausapin mo na as if naririyan lamang siya sa tabi mo na buhay, na nakikinig talaga at pwede pang sumagot sa iyo, di ba? Something like that. Pero kung ibang entity o ibang elemento yung nagpaparamdam sa iyo ng ganito at tumira na mismo dyan, kumbaga namihasa ng tumira dyan sa loob ng bahay, sa loob ng ancestral house ninyo, di ba? Baka there's something na or merong story sina lolo't lola nyo noon na hindi lang nila kinikwento sa inyo na malamang naranasan din nila before. Diba na ayaw na lamang nilang sabihin para tuloy-tuloy kayo magbakasyon pa rin dyan. Diba? Para hindi nyo katakutan at saka nirenovate na nga. Diba? Kaya yun ang sinasabi din natin sa lahat ng mga lumang bahay na meron dyan sa mga lugar ninyo. Huwag nating katakutan, lalong-lalo na syempre kung hindi naman natin alam kung ano yung pinaka-history ng lugar. Katulad halimbawa ng bahay na pula, doon may mga pinaslang, doon merong mga, alam mo yung karahasan talagang naganap. Diba? Parang ganun, kaya may iwan talaga doon yung karanasan nilang yun, kaganapan na iyon. Kaya yun dahilan kung bakit naging haunted ang isang lugar. Kung dahil itong bahay po dito nila Rain, itong ancestral house nila, kung bakit naging haunted, dahil sa lola niya, sabi na lamang natin ganun. Dahil syempre, dyan na siya namatay, dyan na siya tumanda, buong buhay niya talagang dyan na igugol sa loob ng bahay na yan. At dyan natin ngayon ipapasok yung sinasabi nilang imprint nung isang tao na lalong-lalo na talagang malakas daw yung pagpapakita niya or may possibility, malakas ang possibility, malaki ang possibility na magpakita po siya dyan dahil buong buhay niya, dyan niya na ginugol, dyan na po niya na, kumbaga, naibuhos, di ba? At hindi lang nabanggit sa kwento, paki-recall na lang guys, wala naman nabanggit na doon ba namatay si lola niya kasi kung nagmumulto diyan, baka malamang sa malamang diyan nga talaga namatay si lola mo. At sabi nga nila kung saan daw namatay ang isang tao, lalong-lalo na yung mga kasama natin sa Philippine Paranormal Society na tinatawag nila sa group ng Facebook, kung saan namatay, madalas dun daw talaga naiiwan yung kaluluwa niyan. Diba? Kayo ba? Naniniwala ba kayo doon? Diba? Kaya hindi po maitatago na kahit na anong rehabilitation or renovation kumbaga. Yung mga katatakutan, sabi na natin ganun, o kaya mga pagiging eerie feeling nitong bahay na ito. Kaya ganun, diba? Anyway, dun sa mga materyales pa lang, lalong-lalo na, di ba? Lalo na kung walang pinalitan dyan, talagang
yun na nakakapagpadagdag kasi sabi na nakaka-absorb na ng kung ano ng mga energy. Diba? Masyado ba ako madaldal sa part na to? Ngayon, ikaw naman magdaldal sa pamamagitan ng pag-comment dyan kahit gaano kahaba. Babasahin na lamang po natin just in case meron tayong same na topic at kaugnay po nito. At pwede nyo naman din pong kontrahin yung sinasabi ko sa inyo dahil sabi ko maganda yung nagwe-weigh out tayo ng mga possibilities pagdating dito. Lalong-lalo na kung salig naman sa horror at paranormal. Comment nyo lang yan sa ating comment section para ma-educate din natin soon yung iba pang mga konti lang yung nalalaman pagdating po dito. Dalawang kwento lang po at sobra-sobra na tayo sa oras at baka magalit na naman yung mga bashers natin dahil sobrang haba na naman. Sana naman kahit papaano pumasok sa inyong kaisipan yung imagination sa lahat ng kwentong atin pong nabanggit sa episode na ito. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid, HTV, positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you.